May bagyo ba kanina? Mayroon ba malakas na ulan kanina? May bugsong-bugso ng hangin. Amen po ba? Pero, I praise the Lord just because of you guys na, mga kapatid dito, may bahaman. Sabi nga ni Brother John Lloyd kanina basado ang kanyang pantalon. Sabi ko, sige, barin mo na lang. Ay, hindi. Nakita niyo po, biniro ko pa siya kasi baha nga daw sa kanila. So, masarap po yung magtampisaw sa tubig. Sino po ang marunong, pag may baha, nandun tayo. Nakuha niyo pa, higa-higa, nalilalangoy-langoy pa. Amen? Nakuha niyo po, naranasan niyo po ba yung panahon na yan? Pag may baha, marumi man o hindi, nakalangoy-langoy pa tayo. Amen po ba? So, yun po isang bagay na sa buhay spiritual, yun ang sinasabi, pagsubok po ba yun? So, hindi pa tayo nag-umpisa, pero may apoy na. Hallelujah. Kaya, sabi po masarap magpuri sa Diyos, masarap po kumanta sa Panginoon. But then, sagutin ko yung kanyang sinasabi na pagsubok, lalong dumarating sa iyo, pag lalong tumutugon ka, sumusunod ka, lalong ang pagsubok po ay mararanasan mo. Can we open our Bible in James, Santiago, chapter 1. Umpisa natin sa verse 2. Amen po ba? Malabo na yung aking Bible kasi, siguro bumabata ako, ano? Mga kapatid, ayun, di po ba? Di pa tayo nag-umpisa, ha? Magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga, ano daw gagawin? Sino ba nagagalak na may pagsubok? Sabi ng salita ng Diyos. Amen? So, yun pong isang bagay na mismo sa Book of James, sa English, sa Santiago, sa Tagalog, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sige po, going up. Bakit po kaya? Sapagkat alam ninyo, nagdudulot ito ng, katatagan sa inyo. So, magkaakibat o magkakonek pala yung naging matatag ka sa iyong faith kung may pagsubok at magkaroon ka pa ng kagalakan. Parang imposible, no? Na may galak, may pagsubok, gagalak na galak ka. Amen po ba? Di ba pag kayo may pagsubok, ano nangyayari sa mukha nyo? Nagagalak ba? Baliktad kabaliktaran. Di ba nalulungkot ka, bagsak ka, wala nang sa mukha mong liwanag dahil dumaranas sa kabigatan ng pagsubok. But then the word of God saying, sapagkat alam ninyong nagdudulit ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. So pag dumadaan pala tayo sa pagsubok, kailangan mayroong kagalakan at magkaroon ng bunga ng pananampalataya because you are strong facing every situation of life. Amen po ba? Sige, tuloy po natin. Sinagot ko lang kanina yung mga puro pagsubok na rinig natin Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok. Ano daw gagawin? Hindi ka marunong magtiis. Kaya itiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Nabasa po ba natin? Para daw hindi pagkukulangin, kasama pala talaga sa buhay. Hallelujah! Ngayon, tandaan nyo lagi yan, nabasa nyo ngayon, na huwag kang busangot, huwag ka grumpy, huwag sumimangot, kailangan sasayaw ka palalo Magalak daw Amen po ba? Saan ba yung dita ko na linggo na nakasumangot dyan? Gusto ko na siya tapikin Kaya tisin ninyo, huwag subok, upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang inyong buhay. Tuloy po. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, dito na po. Humingit siya sa, kanino? Kay pastora? Kaya sa Diyos. At ibibigay ito sa kanya na walang pagmamaramot at panunumbat. So ang Diyos po pala, hindi po siya nanunumbat at hindi madamot magbigay ng tugon sa solusyon ng iyong problema. Amen po ba?
So, kanino tayo lalapit? Sa tao o sa Diyos? So, anong dapat po? Manalangin ka na walang patid. Ang pakipag-usap sa Diyos, pakipag-ugnayan sa Diyos, iyon po yung panalangin. Amen. Hindi pa ulit-ulit na panalangin na kagaya tinuro sa atin mga pagano. But the word is saying na ibigay natin sa Diyos, ibigay ng Diyos sa atin na walang pagmamaramot dahil ibigay rin natin sa Kanyang ating mga problema, sitwasyon. Yun po yun. Sige, tuloy. Ngunit dapat magtiwala ang binigay mo sa Diyos, binawi mo na naman eh. Sinabi mo kaninang umaga o kagabi, nag-pray ka, iyak-iyak ka pa. Lord, ganito, si ganun, Lord, ganito problema. Kinabukasan, nagwala ka na naman, inaway mo na naman yung, kasi hindi ka makaantay, you need to wait. Ano sabi? Wait. Perseverance, kasama po yan. Pag kaagad, gusto mo kaagad, tugon eh. Naantay pa ng Diyos kung ano ang reaksyon mo sa sitwasyon. Ito bang anak ko lalapit sa akin na may kababaang loob? Ito ba yung anak ko magsabi, kailangan kita, Panginoon? Yun po, ngunit dapat magtiwala. Ano sabi? Wala kang tiwala. Naniwala ka sa sarili mong kakayanan. But the Word of God is saying, magtiwala at humingi at huwag puro ka doubts. Baka hindi naman ibigay sa akin ng Diyos yun eh. Sana manalo na ako sa loto, pero hindi pa rin binibigay. Sa loto ka umasa eh. Hello? Tamaya ka na naman kaya doon sa kung saan-saan. Ano ba yung taya nyo dito? Waiting ba yun? O ano ba yung dinadaanan natin? May number? Ewan ko, basta ganun yun. Ngunit dapat magtiwala, humingi at huwag magduda dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. How you read this, church? Na hindi pala pwedeng mag-doubts kasi wala ka mararanasang tugon sa Diyos kung may pagdududa ka. Once you ask the Lord, sabi mo pag nag-pray ka, sana Lord, sana all. Hindi ganun eh. Lord, I am asking your grace and your mercy. I believe you will answer my prayer. I'm your daughter, I'm your son. I am your disciple, Lord. Firm ka magsabi kasi you know who you are in Christ. Kaya lang, nagkakaroon ka ng pagdududa kung hindi mo naman siya kinakausap. Wala siyang oras panahon sa puso at buhay mo. Kaya wala talaga tugon dyan. Pero kung kinukulit mo at lagi mo siyang kinakausap, may karapatan ka magsabi, Father God, Jesus, sabi mo, hihingi ako, kakatok ako. Seek, and you will find. Knock, and you will be open. Search. Di po ba? Amen po ba? So yun po yung magduda dahil ang tang nagdududa ay katulad ng alon. Pag ganun-ganun ka eh. May doubts ka eh. Kasi expect mo na yan na wala kang tugon. Doubts, distrust, disbelief. Hindi po yan sa Panginoon. Yan po gawa ng kaaway sa ating puso at kaisipan. Kaya pag sinabi ko, Lord, hindi ko pa sinabi kung ano eh. Tugon agad. Bakit? Alam na ng Lord yung needs mo. Alam na ng Lord ang desire mo. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Wala ka pa sinabi, pero alam ng needs mo. Naintindihan niyo po ba to, church? Matutunan niyo nawa yan. Dahil ang Diyos po totoo. Ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos po mabuting Diyos. Amen? Yun. Tuloy pa, sige po. Ang sarap ng tugon. Nakita nyo kagad may tugon yung problema. Bakit kung saan ka lumalapit sa Diyos, kung naging totoo ka na, naging Kristiyano ka na, lalong may problema. Yun nga o. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Tuloy po natin. Dahil nagdadalawa, siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Yun pong sinabi ko. Amen po ba? When you ask the Lord, prepare and the Lord will give you your needs, assistance, solution. Yung mga bigat natin, ibigay sa Lord. Huwag mo bawiin. Kasi yung bigat, hindi natin yung burden, hindi sa atin yan eh. Nandiyan nga siya. Almighty nga siya. He can do anything for you because for His glory also. Amen po ba? Kaya may mga bagay na hindi natin naranasan because, doubts, hindi yan. Wala yan. Pag ganyan ang mentalidad natin, maliit ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba?
Sige po, baka mayroon pa tayong mabasa, kuya. Dapat ikagalak na mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. So, diyan na muna tayo sa Santiago 8 kanina. So, praise God. Amen. Umpisa pa lang may tugon na kayo. Mayroon po ba? See, the more nga na, kasi lagi mo marinig yan sa marami. Mula pumasok ako sa church, dyan lalo kung lalo may pagsubok. Talaga? The more na pumapasok ka sa katotohanan ng ebanghelyo, nakita mo sarili mo, nahiwalay ka pa rin pala sa Diyos. Amen? Kaya hindi tayo mag-search our heart. Hindi pwede na, hindi mo pa search ang iyong heart sa Diyos, puso, isipan. Dahil po pag yan, hindi mo nasaliksik. Kaya every time you pray, Lord, search my heart. Pag nag-pray naman ako sa Lord, lagi ko sinabi, Lord, gusto ko yung puso mo, ibigay mo sa puso ko. Gusto ko yung isip mo, ibigay mo sa kaisipan ko. Gusto ko po yung lakad mo, maging lakad ko. Hinihingi din po yan. Kasi tayo po, prideful tayo as a human being. Ang flesh natin nananaig. Pero kung ang Diyos, kaisipan ng Diyos, naisip mo, kaya nga sabi kanina, humingi ng karunungan kung wala kang karunungan mula sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kailangan may holy fear lagi tayo. Amen po ba? Kaya hindi pwedeng, for example lang ito ha, kay Brother Rad, anong paninda niya? Nalulusaw bang yelo? Hindi. Bagyo ngayon. Storm. Bibili pa kayang marami sa kapaligiran ng yelo, malamig na. May sumasagot, may secretary, treasurer siya dyan. Sila po ba'y ngayon may pagdududa na sa Diyos kasi walang benta, wala pong... What do you think, church? They are... Hello. Amen. So, nakita po natin, church, sila po ay, yun po isang pamilya rin ngayon na nakita natin how God move in their lives. Nakuha niyo po na, paano yan? Wala tayong kita ngayon. Wala tayong papasok na benta kasi sa situation. Doon mo makita ang iyong faith. Nakuha niyo po, ma-develop, and you need God because He is in control of everything. Nakuha niyo po ba, church? Yun dapat ang matutunan natin eh. Wala pong exempted sa pagsubok every day of our lives. Lalo na po mga namumuno, mga elders, mga brothers na ginagamit, sisters. Kasi sila po yung target ng kaaway eh. Para hindi na makatayo dyan. Tirahin natin yan ngayon. Alam niyang weaknesses ng bawat isa. Hello! Alam niya kung saan ka madaling sumambulat. Hallelujah. Kaya kung alam mo ng salita ng Diyos, sabi ni Lord, samahan niya ako sa takbuhing ito. Amen? Samahan niya ako sa pakipaglabang ito. Kaya doon natin makita kung gaano kalaki ang Diyos sa ating mga buhay. Amen! Pero, bago ako mag-umpisa sa pinakaminsahe, can we pray right now, Father God? In the name of your Son, Jesus. Salamat o Diyos sa banal mong ebanghelyo. Salita mo, O Diyos, na muli, Lord, enlighten your children in this place. Kami po, Diyos, na bigyan mo ng paunawa at liwanag ng kalagahan ng aming pananampalataya na we need to have that joy, rejoice in every situation of our lives. Kahit may pagsubok, Panginoon, storm of life, but still we need to rejoice and lift up everything to you, Father God, in the name of your Son, Jesus. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito, sa pamagitan ng Ebanghelyong ito, O Diyos, patuloy kami na patatag, na palakas, nabigyan, O Diyos, ng instruction to follow, na huwag kami mag-alinlangan, Panginoon, huwag kami magdududa, huwag kami mag-question sa iyo,
Dahil truly, Lord, your promises will come to pass in the life of your people, na lalo na nakilala ka naming lubos araw-araw na ikaw ay aming Diyos na buhay, nagbigay kalakasan, nagbigay kagalingan, nagbigay katatagan, nagbigay solusyon sa bawat mga anak mo na narito, O Diyos. Kaya Lord, thank you so much for your words today. At we need the Holy Spirit. Holy Spirit, you are the great teacher. You are the great comforter. Alam mo ang needs ng bawat mga anak mo naririto. Alam mo mga katanungan sa kanilang puso at kaisipan. Alam mo, O Diyos, dahil ikaw makapangyarihang Diyos, alam mo ang lahat na ang mga anak mo dito kung saan mo sila dalhin. Ano pong kailangan nila, ano pong ang pamaraan dahil ikaw ang magbibigay at mangusap sa kanila, Panginoon, individually. Kaya Father God, in the name of your Son Jesus, thank you. Thank you for your Holy Spirit that we continue to hear and listen to your words today. Na mga kapatid na rito, O Diyos, ang paunawa sa kanila, Lord, magala, mag-rejoice, magbigay ng faith ng lubos na walang pagdududa. Then we continue to study and learn through your words, O God. Salamat sa ulan. Salamat sa buhos ng malakas na ulan. Salamat, O Diyos, sa hangin. Salamat sa ligligang ito, sa shaking in this world, in every corner of this world, O God, and every nation of this world. Salamat, O Diyos, naway, mamulat ang marami, Panginoon, na magising ng Diyos na buhay, ay buhay upang magbigay tugon solusyon sa bawat mananampalataya, O Diyos, sa sanlibutan ito, O Panginoon. As what you've said in your word, 2 Chronicles 7:14, if my people will humble themselves and pray and ask forgiveness, I will heal their land. Truly, Lord, we ask your mercy and grace and forgiveness to all of our brothers and sisters in behalf of many, O God. Kami, Panginoon, sa oras na ito, sa church na ito, na mamagitan, O Diyos, bigay mong kapatawaran, O Diyos. Kami nagkulang, nagkasala, nagkamali, naging mangmang. Lord, we humble ourselves in your wonderful throne, Father God, na hindi lang sa lugar na ito, sa bawat sulok ng mundo, mayroong mga babae at lalaki na mananampalataya, nakakaranas ng dilubyong ito, O Diyos. Lord, hallelujah. We lift them up to you, Lord. Reach them out, Father God. Na sa aming service na ito, we are so blessed because we understand, Lord, you are in us, with us, before and behind us, O God, in this place. Lord, kaya, Panginoon, habag mo pa sa marami naming mga kapatiran sa bawat sulok ng mundo, sa mananghina ng lamig ng lupaypay, nakaranas ngayon ng sitwasyon, O Diyos. Open their eyes to see, open their ears to hear, nang malaga sa iyo lamang magtiwala, sa iyo lamang mananampalataya, sa iyo lamang, O Diyos, magbigay, hallelujah, ng oras, panahon, upang patuloy nila makita na ikaw'y buhay at makatugon sa mga problema at magbigay ng solusyon. Kaya Lord, thank you for your words today. As your people, as your children, we are your people, we are your disciple, O God. Salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah! We shout hallelujah! More! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Amen po ba? Glory. Malakas pa ba yung hallelujah natin sa ulan? Amen po ba? Kaya, sabi magalag eh. Worry ka na naman dahil may lakad ka. Mamaya wala na yan. Amen. Kaya sa oras na ito, can we open our Bible? Hallelujah. Sa John chapter 8, verse 32 to 1, 8, 1:32. Sige po. Okay. Sabi po dito, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa inyo. Amen? Sige po, tuloy tayo. Sumagot sila kay Jesus. Nagmula kami sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinasabi mong palayain kami? These people na sumagot, kanino sila sumagot? Are Pharisees, mga Hudyo po ito. Pharisees and scribe. They are teachers of the law.
Sila din po yung mga nagtuturo, pero mga Pariseo, Eskriba, ng panahon, nung sa mga Hudyo po sila. Sige, tuloy natin. Masyado sila prideful eh. Ang sabi po dito, yun kanina na, balik po muna tayo doon, Kuya Lalian. Balik muna tayo kanina sa 32. Balik sa 32. 32. Okay. Malaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sige, tuloy. Sumagot sila kay Jesus, nagmula kami sa lahi ni Abraham. Ito po ngayon, nangangatwiran pa sila eh. At kailanman hindi kami maging alipin ng kahit sino. Bakit sinabi mong palayain kami? Kay Jesus na sila mismo, kay Jesus na sila mismo sumasagot. Nakita mo, prideful ang mga during the time by the Pharisees or the scribes. Sige po, tuloy. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino man nagkasala ay alipin ng kasalanan. Maliwanag po ba ang sinabi? Ang sino man nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Yun nga mga kapatid, hindi pwedeng manatili tayo sa slavery of sin. Kasi alipin tayo ng kasalanan kung manatili tayo sa pagkakasala. Kaya si Jesus na mismo ito ang kanilang kausap. Amen po ba? Sinabi ko sa inyo, ang totoo, ang sino man nagkasala ay alipin ng kasalanan. So if you notice, God reminds us that all fall short of the glory of God, makasalanan. So kailangan hindi tayo magpalipin sa mga bagay na nagdala sa atin sa kasalanan. The Lord gave us instruction paano tayo makalaya sa pagkakasala. Amen. You need to read your word, your Bible, para hindi po tayo maging alipin sa pagkakasala. Sige, tuloy po. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namalagi magpakailanman. Tuloy po tayo, Kuya Lian. Sige. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Sino po ito? Jesus. Kung siyang bigyan natin ng palaga sa ating mga buhay, amen, hindi na po tayo tulad ng dati na lagi po tayo alipin ng kasalanan. Amen? Kaya nabigyan natin palaga si Jesus sa buhay natin dahil ang katuruan ng ating Panginoon Kristo nagbigay sa atin ng kakumplituhan. Kaya nga we need to be the law-abiding citizen of the kingdom of God. Amen. So nakita niyo po, kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang mayroon pa talagang magiging malaya kayo. Kaya kung binigyan nyo ng pansin, binigyan nyo ng diin, binigyan nyo palaga si Jesus sa buhay nyo. Amen? Kung binigyan nyo ng palaga si Jesus sa buhay nyo, ibig sabihin, malayang-malaya na tayo gumawa. Hindi tayo pwedeng magpaalipin sa kasalanan. Amen po ba? Dahil ito po ang magpalaya sa bawat isa sa atin. Sige po. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham. Sino nagsabi nito? Pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga tinuturo ko. Very clear. Those people, before in their generation, ganon din yung kanilang mga pag-uugali. Even Jesus himself, telling them about the truth, pero sabi nga dito, kung kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga tinuturo ko. Amen po ba? In this moment, in this end times, sa bawat sulok ng daigdig, may mga denomination, bawat Kristiyano, kung may iba-ibang katuruan, at hindi sila lumalakad sa tunay na katuruan,
doon po pumapasok ang slavery of sin. Hello? Akala okay lang yung nagpo-worship, okay lang po yung nagsisimba, okay lang po yung nagbabasa, pero kung hindi nila to tinanggap ng buong buo sa kanilang katauhan, walang transformation of life, hindi nababago ang kaisipan, pananaw, buhay, it means may problema. Naintindihan niyo po? Hindi nila tinanggap si Jesus na nagtuturo ng katotohanan para makalaya tayo lahat sa kasamaan at kasalanan. So, tuloy po basa. Sige po. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na nakita ko sa aking ama, ngunit ginagawa naman ninyo ang narinig ninyo sa inyong ama. Tuloy, sige po. Sinabi ko sa inyo, sinabi ng mga tao, si Abraham ang aming ama. Nakipag-ano pa sila? Nakita niyo po? Sumagot si Jesus, kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. So ano pong maganda? They are claiming they are the sons of Abraham, but then Jesus telling them, dapat ang mabubuting gawa, mabubuting tao, nakikita sa kanilang katauhan. Pero they are claiming this, na sila mga anak, ngunit wala sa kanila yung pag-uugali na anak sila ng Diyos. Amen po ba? Kayo po totoo na ba kayong anak ng Diyos? Kayo po ba, totoo na ba na bago ng salita ng Diyos? Kaya nga sinabi, ang tinuturo ko, hindi nyo pinakinggan. Hindi nyo sinusunod. Yun pong problema. Kasi kung nasa iyo ng katuruan, matatag ka na, paglabanan ang mga problema, sitwasyon, dahil ang solusyon mula sa Diyos, sa kanyang katuruan. Amen? So, yun po mga kapatid. Those abiding citizen of the kingdom, ayun po yung matatapang, the spirit of boldness and power, at sinasamahan sila ng Diyos. Kasi alam nila, ang katotohanan magpapalaya sa kanila. Amen? Kaya wala na po dapat tayong problemahin. Sunod lang ng sunod. Magpuri, magsamba, sin no more. Repent and sin no more. Paulit-ulit na kasalanan, binabalik-balikan, ginagawa ulit, balik ka na naman sa katangahan mo o kamangmangan mo. Sisihin mo ang Diyos? No. He's a perfect God. He knows everything for your good. Kaya 2 Chronicles 7:14, my people will humble themselves and pray and ask forgiveness, I will heal their land. Nais laman ng Lord tayo mag-humble, humility. Ask the Lord, Lord, I cannot do this alone without you, without your help, without your guidance. Wala akong magagawa, Panginoon. Kailangan kong tulong mo. Kailangan kong biyaya mo. Magtagumpayan ko ito, Panginoon. Amen? Kaya nga sa Diyos lagi. Huwag na sasabi ng tao kanino man, sino man sabi, mga suggestion yan, kasariling opinionated yan. Mananatili tayo sa turo ng Diyos. Amen? Kodyo sila. Pero nangatwiran sila. Si Jesus na mismo nagre-rebuke sa kanila. Naintindihan niyo po ba? So tuloy. Nandyan ba kayo? Umuulan ba? Ngunit tinatangka ninyo akong patayin. Yan na. Kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan. Narinig ko mula sa Diyos, hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. So nung panahon pa lang may mga nag-argumento na. Mayroon na doubts. May kanya-kanyang kuro-kuro. May nagkakaroon na si Jesus na mismo kina-question. Hello? Kaya huwag tayo magpalito. Ikaw at ang Diyos. Kaya nga relationship with God. Hello? Ang malagapang relasyon mo sa Diyos. Nabago ka niya ng kanyang katuruan. Ikaw nga noon dati mamamatay tao, magnanakaw. Nabago ka ngayon, ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amin po ba? Yun po yun. Kaya pag sinabi, maling turo yan. Hindi yan totoo. Kung nabago ka nga bakit questionin mo ka na bago sa nakaunawaan na binigay ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo? Na hindi ka na naglalasing, hindi ka na babae. Yung iba kasi gusto pa talaga suong pa ng suong sa kasalanan. Kaya lipin kasalanan. Amen po ba? We need to encourage them to come back to God, repent and sin no more, and move forward so that the glorious presence of God in your life, patuloy ito lumago pa.
We cannot judge and condemn anybody else. But allow the Lord to change them and transform them. Give them a chance and the Lord can move mightily in their lives. Hindi na, nagkamali na, nagkasala na, indiin pa rin natin, indiin at balik-balikan ang masamang pagdiin. Paano natin matulungan muli yan, makapanumbalik? Baka sakali pa yan makapasok sa langit. Amen po ba? Nandoon kasi yung, sabi nga, pagsubok may offer, may temptation. Even Jesus himself, nung sa Lucas, makyat siya sa bundok, nag-prayer and fasting siya. Pagbaba niya, sino salubong sa kanya? Si Satanas. Inalok na siya kaagad. Naalok ba si Jesus? No, because he has a word of God, he has fasted life, he has a prayerful life. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Glory! Hallelujah! Ngunit tinanggal ninyo akong patayin. Sino to? Jesus, right? Kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan, narinig ko mula sa Diyos, hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Sige po, tuloy na tayo. Mainit, mainit. Ang mga ginagawa niyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila kay Jesus. Hindi kami mga anak sa labas. Nangangatwiran. Hindi nila nakita ang pag-uugali nila. Nakikita niyo po, mareklamo. Ang Diyos ang aming ama. Sige po, tuloy. Glory. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako. Amen po ba? Dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. Even Jesus experienced what? Ano po naranasan ni Jesus? Persecution! Accusation! Papatahin pa nga Hello? Nakita niyo po, ay hindi kayo exempted. Sa persecution, accusation, rejection, everything. Because bago tayo, si Jesus nakaranas din. Kaya magpakatatag mga kapatid. Magpakatatag. Sa pananampalataya na naunawaan mo na anong level man ng pananampalataya mayroon ka ngayon, lalago pa yun, tataas pa yun, tataas pa yun. No one can hinder and stop the people of God loving the Lord. Because you know the word of God himself is God. Po ba? Wala dapat na yung parang alon na, kanina sinabi, ganun, giwang-giwang. Wala na tayo doon sa buhay na ganyan. Because malayo na natakbo nyo. Takbo na lang ng takbo. Pagdapa, bangon ulit, takbo ulit. Hanggang makatapos tayo sa finish line. Amen. Walang exempted, mga kapatid. Even Jesus himself, example how these people surrounded them. There is accusation, persecution. Amen po ba? Sige po. Nanggaling ako sa inyo yun. Hindi nyo maintindihan. Ang sinabi ko dahil hindi nyo natanggap ang aral ko. Di po ba nangyayari po yan sa marami? Pag sinag-born again ka na? Oo. Iba na reliyon mo. Di po ba? Mga kapitbahay, kaibigan, kakilala. Nagpa-convert ka na. Kasi sabi, hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo na matanggap ang aral ko. Wala sila kasi aral about the word. Ngayon, maraming bago rito. Habang unti-unti nyo na naunawaan ngayon, hindi pala reliyon. Tinuturoan kami maging mabuti. Tinuturoan kami maging totoo. Tinuturoan kami maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Amen? Hindi pala reliyon. Akala namin ang born again, panibagong reliyon, no? Dito ninyo lamang marinig ang katotohanan, ang buong katotohanan ng salita ng Diyos na magpalaya sa inyo. Amen po ba? Glory, glory. Sige po. Woo! Ang diablo ang iyong ama. Sa inyo sabi niyan, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya ay mamamatay tao. Sino mamamatay tao? Satan came to kill, to steal, and to destroy. Ang ginagawa ninyo, siya ay mamamatay tao mula sa simula pa. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Sino wala ang katotohanan? Deception ang ginagawa ni Satan sa puso't isipan ng isang buhay o Kristiyano. Kaya deceive. We are not deceived this time because we have the word. You hear the word. There are men and women teaching you the word. Kaya wala na dapat malinlang sa atin. Amen po ba? Kaya nga paglago ang nais ng Lord sa bawat isa para ikaw po isang ehemplo na may ang salita ng Diyos na kapagbago ng buhay ng tao. Amen?
Anong sabihin sa kapaligiran mo? As long nakita sa iyong transformation of life, wala kang dapat ipangamba. Tao lang nagsabi. Ang sabi ng Diyos, babago kita sa salita ko, sumunod ka sa turo ko. Hallelujah! Glory! Sarap. Tingnan niyo po, sino mamatay tao? Si Satanas. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsinungaling. Woo! Sinungaling ka pa ba hanggang ngayon? Yan po. Sino the father of lying? Sinong tatay ng sinungaling? Si Satanas. Kaya wag natin sundan ang kanyang gawa dahil ang tatay ng kasinungalingan ay si Satan. Ayan o, sinabi. Likas sa kanya ang pagsinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmula ng lahat ng kasinungalingan. Woo! Glory! Nakita niyo po? Kaya kung ikaw sinungaling hanggang ngayon, suko mo na sa Lord dyan. Ikaw lang at ang Lord pa rin. Kaya your relationship with the Lord. Walang nakaalam kung nagsinungaling ka pa eh. Hindi kayo bantay araw-araw, minuto. Si Lord, alam kilos mo. Amen. Ibigay mo na, Lord. Ayoko na magsinungaling, Lord. Ayoko na talaga, Lord. Tulungan mo ako, Lord, makaahon dito sa kasinungalingan. Paano mo ba? You and the Lord. Only the Lord can change and transform you. Not me. Hello, pero nabago at nababago tayo araw-araw sa ating pagsunod sa salita at katuruan ng Diyos. Amen! Very clear, oh. Likas sa kanyang pagsinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinakimula ng lahat ng kasinungalingan. Gayahan ba natin siya? For example, sa ating trabaho, sa ating ginagalawan sa ibabaw ng mundong ito, pupunta ka doon kay kumari-mari. Hindi mo na ako magbayad. May utang ka, no? Kasi, hindi dumating yung aking inaasahang loan eh. Basta pala kasi, namili na, nag-shopping na. Pumunta pa kay Mari. Sino sinungaling sa hindi? Hindi sinungaling yon? Naku, hindi pa dumating yung loan ko eh. Hanggang ngayon, di pa. Hello! Ito, example lang yung akala, hindi sinungaling yon. Maris, pasensya nga talaga, hindi pa ako makabayad sa iyo. Wala na pala, naasahan din ni Kumarin. Pag dumating yung loan, babayaran daw siya. Nag-shopping na siya, nabili na pala siya sa pansarili. Nakalimutan yung pangako niya, kahit siya nagsinungaling. Dapat wala na tayo sa ganung area ng buhay, mga kapatid. Naintindihan niyo po? Pag maigsi ang kumot, mamaluktot. Hindi tira-tira. Wala ka naman pambayad. Hindi, pag maningil, marami nagalit sa'yo kasi hindi ka nagbabayad. Pero magaling ka mangutang. Naintindihan niyo po ba? Pag wala, di wala. Hello? Mahal ko kayo. Huwag kayong magalit. Sige, tuloy po. Ngunit ako pa ang katotohanan ng mga sinasabi ko. At ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. Si Jesus na mismo to. Kausap nila. Glory to God. So tuloy. Ma-encounter natin yan sa paligid, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, kapaligiran, mga tao natin nakahalubilo. Sino sa inyo ang makapagsabi na kagawa ako ng kasalanan? Wala. Bakit ayaw niyo akong paniniwalaan kung katotohanan ang sinasabi ko? Si Jesus po ito. Sige po, tuloy. Ang mga anak ng Diyos, ay nakikinig sa salita nakikinig sa salita ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos. Pag ikaw sinabi mo anak ka ng Diyos, pero ayaw mo magbasa ng Bible, ayaw mo pumunta sa church, makinig ng Ebanghelyo, hindi ka pa anak ng Diyos. Huwag niyo ko batuhin. Katotohanan ay katotohanan magpalaya sa inyo. Bakit kayo lang ba anak ng Diyos? Anak din kami ng Diyos ah. Gaganon yun, no? Di ba? Mga encounter mo, sabihin sa'yo, halika sa church sa'yo. May church din kami. May Diyos din kami. Ano ba sila ng Diyos? Palagay nyo. Hindi, wala ebanghelyo doon eh. Walang salita ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Malinaw. Ayaw ko makinig. Kasi gusto ko lang pakinggan yung nagisnang ko, na sarado, kandado ako, nagising ako ng lola at lolo ko dyan. Mamatay ako, kandado pa rin akong reliyon ko. Mamatay ka nga talaga sa impyerno. Pero ang katotohanan, magpapalaya sa iyo kung makinig ka ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Sinabi ko ba yan?
It's very clear here. Ang ayaw makinig at hindi nakikinig, sabi ng salita ng Diyos, sa Biblia po yan, ay hindi kayo anak ng Diyos. Huwag kayong magalit sa akin. Katotohanan ay katotohanan makapagpalaya sa atin lahat. Wala tayo dito flowery word na may entertainment para kayo atin. Wala. Hindi na tayo natuturo ng lugaw dito, buto-buto na, pinipressure cooker na kayo para kayo papasok lang sa langit. Amen, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng iba sa akin, Pastora, mabigat ka magturo. Hindi dapat ganyan kasi baka matinag, hindi na babalik. Iba na siya, hindi siya babalik. Hallelujah! Ang mahalaga, narinig niyang katotohanan. Dahil ang katotohanan to set you free. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Salamat sa prayer niyo mga kapatid. Nag-apoy na naman si Pastora. Sige, tuloy po. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, tama nga ang sinabi namin isa kang Samaritano at sinasabiban ng masamang espiritu. Biro mo si Jesus? Ano accusation? Si Jesus mismo? Tama nga ang sinabi namin isa kang Samaritano at sinasaniban ng masamang espiritu. Si Jesus himself, inakusahan na mali yung sumanib. Kasi yung turo niya very straightforward din. Dahil, sige po, mga Hudyo po to. Kababayan niya to. Amen? Sige po. Sumagot si Jesus, hindi ako sinasaniban ng masamang espiritu, pinarangalan kung lang ang aking ama, ngunit pinapahiyan ninyo ako. Nangyayari pala po yun. Do you experience this, church, sa inyong buhay? Persecution? Accusation? Pinagtatawanan kayo sa paligid nyo? Bakit? Ayan na mga buang again, oh. May bit-bit Bible. Mga siira ulo yan, eh. Ako, nasabihan ako niyan, buang. Pero mapalad ka, sabi ng Bible, nga ikaw pinag-uusig dahil sa akin. Nakuha niyo po, sabi ng Biblia, pinag-uusig ka dahil sa akin. You will receive crown in the kingdom. Amen? Sige po, tuloy. Hallelujah. Glory. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Si Jesus na mismo ito. Ang Ama ang naghangad na parangalan ako ng mga tao. At siya ang makapagpasya na tama ang mga sinasabi ko. Amen? Tuloy po. Very clear. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang sumunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. So ano ibig sabihin po dito? The wages of sin is death. Kasi pag ikaw po ay nasa kasalanan, hindi ka sumusunod sa katuruan ng Diyos, hiwalay ka sa Diyos kasi wala yung buhay spiritual mo patay. Amen? Wala kang gana magsamba, wala kang gana magbasa ng Bible, wala kang gana manalangin, hanggang nanghihina ka na, nalamig ka na, ng lupay-pay, bagsak na. Hindi natin hayaan ito na agawin ng kaaway ang ating isipan. The more nanghihina tayo, the more tayo kakapit sa Diyos. Siya lang ang lakas, siya ang sigla, siya ang kagalingan, siya ang tagumpay. Palakpakan natin ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Glory! Kaya sa inyo po, lahat na narinig nyo ng katuruan dito, lakaran nyo na lang, ipamuhay nyo, dahil makita nyo ang pagbabago ng buhay mo. The more nag-increase ka ang faith mo, yung blessing na hinantay mo, darating po yan, sasabayan ka niyan. The more na lumalago ka rin sa buhay spiritual, lumalago ka rin ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Doon po yung basis. Kasi sinasabi ko sa inyo because, dati walang bala din, dapa rin, wala. Kahit anong gawin mo, wala. But when we continue to serve the Lord, ay, akyat lang na akyat. Wala ka na utang, hindi ka nangungutang. Naintindihan niyo po? Ha? Ikaw na inutangan. Napa mo po? Yun po yung sekreto. Unahin natin, may problema, may sitwasyon, ma-overcome yan dahil tuturuan tayo ng Diyos ng paraan, bibigyan kanya ng karunungan. Amen po ba? Kaya tayo po maggala. Magsamba, magpuri, magpasalamat sa kabila na may kabigatan dahil ang Diyos po ay gagawa ng kagaanan sa buhay mo. Amen po ba? The more na may pagsubok, the more ka sasayaw sa Lord. Naintindihan niyo po? Hindi na. Para ka naupos dyan. Naintindihan niyo? Hindi ka nalalabas niya sulok. Mag-isa ka na lang dyan. Mag-isa ka. Ayaw kita samahan dyan. Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya yung pong sekreto, sabi nga ang kapatid kanina, the more na lumalapit ka sa Lord, ang dami po subok. Totoo yun. Para matest kung totoo kang ginto. Padadaan ka sa apoy. Hello!
padadaan ka, sunugin ka pa talaga para kung tunay na ginto, kikinang ka. Hindi ka na fake. Intindihan mo? Hallelujah! Hallelujah, brother. Mga brother nating bago, magagwapo, di po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Kaya hindi tayo magpatinag. Even Jesus Himself experienced those persecution, accusation, hindi siya tinatanggap. Naintindihan niyo po? Ganon din na naranasan natin sa paligid natin. Pero magpakatatag ka, sabi ng salita ng Diyos. Dahil matagumpayan mo yan, dahil totoo ka sa Diyos. Amen! Hallelujah! Glory! Kaya, sabi nga kaya kailangan tuturuan talaga itong mga kapatid nating mga bata. Sabi, nanay din. Ang hirap-hirap ng buhay namin. Salamat sa Diyos. Sa kahirapang ito, napatapos ko yung anak ko. Pinagpala ka na nga Wala ka na sa kahirapan. Inahawag ka na ng Diyos. Pinagyaman ka na, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Naintindihan po ba natin? Huwag natin balik-balikan. Wala ka na, wala ka pa. Mayroon ka na nga Huwag mo na sabihin pa sa iba, ang kahirapan namin. Wala ka na, hindi ka na mahirap. Pag-aari ka na ng Diyos. Glory! Tutuhanan mo sa buhay mo, sa salita mo, sa galaw mo, na ikaw, anak ng Diyos, nagpupuri araw-gabi, nagpasalamat. Because the blessing will come to pass, running after you. Anuhan ka pa? Yung takbuhin natin pagpapala, unahan ka pa. Glory! Glory. Tingnan mo katabi mo kung overcomer. Tingnan mo katabi mo dyan. Kung anong dala-dala niyan. Kung mabigat ba yung bagahe niyan hanggang ngayon. Hallelujah. Tanangin mo ano ba dala-dala niyang kabigatan. Tulungan mo siya magdala. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Glory. Amen po ba? At least baha lang yan sa paligid mo. Nareklamo ka na may baha. Yung iba tupok, apoy. Ano gusto mo? Baha, apoy? Naintindihan niyo po ba nangyayari ngayon sa bawat sulok ng mundo? Yung baha lang yan, makalaro ka pa dyan. Yung apoy. Wala na. So, praise the Lord. Anong man ngayon sitwasyon natin? Magpasalamat tayo kasi hindi para natin naranasan ang yung mga bagay na mabigat na hindi natin kayang harapin. Give thanks to the Lord in everything, give thanks to the Lord. Amen po ba? Kaya wala tayong gagawin ngayon pasalamat every time, every day of our lives. God gave us already the spirit of wisdom and understanding. Hallelujah! Sige po, balakpakan natin na malakas ang Diyos! Hallelujah! Amen! Ang tanong mo ngayon, pinagpapala ka na ngayon, okay? May 5 million ka ngayon. Alam ba? So, anong gagawin mo sa 5 million mo? Bibili daw siya motor. Paayos yung bahay niya. Mag-umpisa siya ng business. Tatravel daw siya. Magbayad daw siya mga utang niya. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen po ba? Amen po ba, church? Lahat po tayo may desire to set free. Na hindi na tayo alipin ng kawalan, ng kahirapan. Na magkaroon tayo na panaginip lamang akala natin na magkaroon tayo ng yaman. But the Lord will give the desire of your heart. Desire. Delight yourself unto the Lord. Amen? Kaya may sukli Delight yourself. Pero, pagyamanin ka ng Diyos, pero siya muna unahin natin. Hallelujah. Huwag natin baliwalain yung katuruan niya. Pag nilakaran mo na straightforward na wala ka ng liko-liko, wala ka sa biglang liko, makita mo yung habulin ka pa. Amen? For a little while, there are suffering. Pero pag natagumpayan mo na, akyat ka na. Amen po ba? Hallelujah. Sino nangarap dito na magkaroon? Yung iba dyan sabi, tama na ako dito, ganito na lang ko Limitahan mo naman ang Diyos mo. Si Lord po nais kang pagpalain na. Kaya lang, inaayos pa yung puso mo. Baka
Baka maano. Yan na lang mahalin mo yung yaman na yan. Nakalimutan mo na siya kasi nagkaroon ka na. Kaya inaayos ka pa ngayon. Natutuo ka na talaga sa Kanya. Palakpakan natin ang Diyos. Glory. Amen? Narinig niyo ba yung binasa natin? Ha? Na may pagsubok, pero maggalak ka, kapatid. Maggalak ka. Sabi mo, sigaw mo sa Kanya, harapan mo, maggalak ka. pag, pag umuwi ka sa bahay mo, may tao doon. Galak na galak ka. Ano meron sa church nyo? Galak ka na galak eh. Nagulat yung tao sa bahay mo, bakit kaya ito, ano nangyari doon? Hallelujah. Amen po ba? Magawa po ba natin yon? Glory to God. Amen. Church. Yun po ang turo ng Diyos. Even He Himself, hindi po siya exempted sa persecution, accusation, para po makilala pang katuruan niya. Dahil hindi binaliwala ang katuruan ng Diyos. Amen? Kaya po ang poverty, sa isang lugar, makita mo dyan, itong street na to. Halimbawa, pumunta kayo sa ibang street. Pagpasok niyo pa lang, pag spiritual being ka na, totoo ka na sa Diyos, makita mo yung kabigatan. Nakita mo yung parang kagalumihan. Nakita mo yung madilim. Pag ikaw totoong Kristiyano na, madiscern mo na yan. Madama mo yung spirit na yan. Dahil ang Lord, pag itong kalina ito, dito to. Halos wala pa rito eh. Meron dyan, sumimplang pa. Dito, lahat po dito, halos. Bakit maliwanag ang anong black ito? Marami na kayo diyang kapatiran. Kailan kayo magtulungan, manalangin ng bawat isa, iako ng Diyos sa kawalan, kahirapan, pagtagumpayan ng Diyos at samahan. Yun po ang prayer sa bawat isa. Then makita mo yung lugar na yan. Kayo po ang binigyan ng authorization ng Lord, authority, yung familiarization, na po kayo po ang stronghold na yan ni Jesus ang lugar na yan. Jesus generation. Amen? Kaya kung mapasok mo yung lugar na yan, na madilim, ibig sabihin wala talaga nabubuhay sa pagkatotoong Kristiyano sa lugar na yan. Pero pag yan matiwasay na maayos na, may ngiti, may sigla, may pagkakaisa, may pagmamahalan, may pag-ibig na tunay, it means you are called children of God. Blessed are those peacemaker. They are called children of God. Amen? Beatitude. 5:9. Mapalad yung blessed are those who are peacemaker. They are called children of God. Amen. Kaya mga kapatid, gawin natin ito. Ang katuruan ng Diyos na ating nabasa, magbasa pa kayo na magbasa. Then the Lord will lead you to the way na yung pangarap natin sa ating puso't isipan na buhay na puno ng tagumpay. Amen. Kaya lahat po tayo gusto ng Diyos na talaga buhusan ng blessing outpouring On the last day, I will pour out my spirit to all the flesh. Isaiah. Nakita niyo po? Lahat po tayo gusto ng Diyos na i-bless para to be a channel of blessing for many lives. Amen? Eh, hanggang ngayon ayaw mo pa paggamit sa Lord eh. Hindi lang po yung mga ngaral, magtuturo, magpahayag. Yung channel of blessing na mabuti kang tao, mabuti kang Kristiyano, punong-puno ka ng biyaya, pagpapala, pag-ibig sa kapwa. Yun po yung sekreto, church. Ano ba yung dalawang mahalagang katuruan? Mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at ibigin ng kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Nakita niyo po, yun lang ma-perfect yung dalawang yan. Totoo na kayong mga anak ng Diyos. Amen? Glory to God. Glory to God.